Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, patuloy tayong nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan ito, patuloy nating itaas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong amang naming dakilang banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong spiritu sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasib na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalon niya, ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo. Palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan
bago bumaksak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang pagpaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pangkumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Tumuyan na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sabagat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Pinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Hayaan po nating magnilay tayo dito sa Ebanghelyo. Alam niyo po mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ay nagsasalaysay ng gawain nung unang panahon at ito po ang mga pamamaraang ginagawa sa panahon ni Jesus. Ang mga magulang po ay nagagalak lalo na sa first year birthday ng kanilang mga anak. Ang ginagawa po nila, pumupunta sila sa well-known or popular rabbi. At pagdating po nila ron, hinihingi po nilang ipatong ng mga rabbi ang kanilang kamay sa ulo ng kanilang mga anak, tanda ng pagpapala. Kaya yung pong mga magulang nakikipagsiksikan dahil sa gusto po nilang malapatan ng kamay ni Jesus ang kanilang mga anak at makatanggap ng pagpapala. Nakita po ng mga alagad to.
Siguro ang intensyon po ng mga alagad, makukulit yung mga bata o kaya na maingay at magulo. Kaya naman hinahadlangan po ng mga alagad ang mga magulang at ang mga bata. Ngunit mayroon dalawang bagay po na sinasabi sa atin ang Ebanghelyong ito. Una, nais po ni Jesus na ilapit at lumapit ang mga bata sa Kanya. Ikalawa, ayaw po ni Jesus na hadlangan ang mga bata na lumapit sa Kanya. Ito po yung dalawang batayan sa ating pong Ebanghelyo, kung kaya naman makikita po natin ang pagnanasa ni Jesus na lumapit ang mga bata at igawad niya ang pagbabasbas sa mga bata. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga magulang, mga nakatatanda, syempre, ang gusto po nating tanggapin ng ating mga anak ay ang the best, yung pinakamagandang bagay. Kaya naman, para po sa mga ating mga minamahal na anak, minamahal na mga bata, ang gusto natin maibigay po sa kanila. Lahat po na yan. Gusto nating magkaroon sila ng material na bagay, kahit na cellphone. Gusto po natin sila ay magkaroon ng mga bagay na wala tayo nung unang panahon nung tayo ay bata. Kaya naman, ibinibigay po natin sa ating mga anak ang mga bagay na ito, tanda ng ating pagmamahal. Nga lang po, in the process, minsan may nalilimutan po tayong pinakamahalagang bagay. At yan ay walang iba, ang paglapit ng mga bata sa ating Panginoon. Ang sabi nga po ay ito, kung ikaw ang naging sanhi ng dahilan para ang mga bata ay malulon at makalimot sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, mas makabubuti pang talian mo ang iyong leeg at ito ang maging dahilan ng iyong pagkamatay. Bakit po? Kasi masyadong napakahalaga po ang pakikipag-ugnayan ng mga bata sa Diyos. Kapag tinignan po natin, ang mga bata po, mayroon silang kakayanang tignan at tanggapin ang pagmamahal ng kahit sino man. Kaya naman, ang mga bata, pagka binigyan mo, naku, very thankful yan, natutuwa ka agad yan. Ang mga bata, pagka pinaramdam mo, o sige, kiss mo ko, hug mo ko, gagawin po kaagad ng mga bata. Bakit? Kasi inosente po sila at ito ang kanilang kakayanang tanggapin nila ang pagmamahal maging sino ka man. Pero pag lumalaki po ang bata, mas makikita po nating mayroon na siyang kakayanang unawain kung ano ang pagmamahal at tanggihan ang mga bagay na ayaw niya. Bakit po? Therefore, sa pagkakataon po ito, kailangan po ng paggagabay ng mga bata at ito tayong mga matatanda ang gagabay sa kanila kung ano ang tama. At sa ating pong buhay, mas makikita po natin na maliban po sa ating paggagabay, kasama na rin po ang grasya ng Diyos na tanggapin ng isang tao, isang bata, upang mas lalo niyang maunawaan kung gaano ang kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya sa Ebanghelyo, pinapaalalahanan po tayo. At ang pagpapaalala po sa atin ay ito, ang makita natin ang kahalagahan ng ating responsibilidad na dalhin natin ang bata sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, paano po natin gagawin to? Minsan, naiisip po natin, kung ang halimbawa, ang ginagawa po natin, ibinibigay po natin sa bata ang lahat ng mabubuting bagay. Wala naman pong sinasabing tama o mali ito, kundi ang sinasabi lamang po, ito po ay dapat nating gawin ang ating pong responsibilidad sa mga bata ang dahil sila sa Panginoon. Ngunit kung ang nagiging hadlang ay ang ating pong pamamaraan ng pagpapalaki sa bata, dito na po tayo mag-iisip. Bakit po? Kung bigay ka ng bigay sa mga bata and in the process, nagiging spoiled siya, in the process, nalilimutan mo ang iyong responsibilidad, napakilala mo ang Diyos sa Kanya, then ito po ay magiging kakulangan para sa ating bahagi. Therefore, mga kapatid,
Hindi po sapat na ibigay mo sa Kanya ang mga bagay-bagay na nais mong ibigay, tanda ng iyong pagmamahal. Kundi ang sinasabi po sa atin, huwag nating kalimutan ng ating responsibilidad, ipakilala sa mga bata ang Panginoon. Ibigay sa kanila ang nararapat na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Siguro, pwede mong simulan, o anak, marunong ka na bang mag-sign of the cross? Ituro mo ang pagdarasal sa mga bata. Anak, ikwento mo kung ano at kung sino si Jesus sa mga bata. Ipaunawa mo at sabihin mo sa kanya kung ganong kalalim at kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, ito lamang ang bukod na tangi nating intensyon. Tayong lahat ay mga bata sa mata ng Diyos. Kung kaya naman, atin pong i-claim ang pagiging bata. Yung pong pagtitiwala natin sa Diyos, yung pong pagiging inosente natin, yung pong pagiging pagkakaroon ng sense of wonder natin, yung pong kagalakan na mayroon tayo. At yung pong isang pinakamagandang bagay, ang bata kahit mag-away sa kanyang pakikipaglaro, pinukpok. Abay, dumugo nga yung pukpok ng isang bata eh. Pero tignan nyo, maya-maya, maglalaro na naman po yung bata. Bakit? Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang pagpapatawad ang ating pong laging tatandaan. Tayo ay mga anak ng Diyos at may kakayanan tayong magmahal at magpatawad. Last, ang sabi nga po ni St. John Bosco, ang bagay na ito. Gusto mo bang gumawa ng mabuting bagay? Ang sabi niya, then magturo ka ng bata. Gusto mo bang maging banal? Then magturo ka sa isang bata. Gusto niyo po bang pumasok sa paghahari ng Diyos? Then magturo ka sa isang bata. Sa araw na ito, sa ating pong misa, dudulog tayo, hari nawa, ipagalob ng Diyos sa atin ang pusong mapagmahal tulad ng isang bata. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at pahayag natin ng may pananalig sa Diyos, Ama na mapagmahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ating tutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan, naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal, at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang, naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nanalig sa iyo. Inihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmamagandang loob mong bigay sa amin upang maihain ay siya rin ang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas sa pagpupuri namin nakikinamang ay kami rin ng iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa iyong harapan para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, manliyoso, diakono, tentensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, nang kaibiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kabatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagarawan kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang iyong ulo para sa panalangin at pagbabasbas ng Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalhati ka namin.